Bali, itong nakalagay po ngayon dito, yung H-banding natin machine. Pero pwede siyang tanggalin, bubuhatin, tapos papalit natin yung woodworker saw. Tanggal, palit. Dito naman po yung rotor. Yan, mapapansin nyo may may butas po yan. Yan. Yo. Alright. Yan. Kaya napakita natin na i-adjust siya. Pagitan tayo. Bitahan mo na siya. Yan, kung makikita nyo po, hindi siya pantay. Ayun yung gamit ng 4 na tornilyo doon. Yan, niluwagin nyo lang. Pababa. Ayan. Taas, pababa. Okay na siya. Then, nilalak po natin ang nut. Para hindi na talaga siya gagalaw. Ayun. Tapos, ito naman yung dito ko lang nalock. Yung lock niya. Ayan din ang nut. Small niya. Ito. Ayan, sa kabila. Yun. Alright. Expanding naman. So, paano siya i-operate? Unahin na natin yung compressor, hangin para sa pamputol. Bali, dito ka sa kabila, sir. Ito po yung sa machine. Okay. Ito po yung hose. Bali, yung hose na to, hydraulic to eh. Sa hydraulic din nabibili. Yan. Sasalpak lang natin. Buksan natin yung hangin. Yun. Okay na siya. Then, papakita ko po sa inyo paano pagganahin yung H-banding. Bali ito, sir, yung ano natin. Kailangan sa part na to, sir, dito lulusot yung edging natin. Dito siya unang-unang lulusot. Kailangan lang yung yellow na to naglalaro lang sa loob niya. Hindi siya maigpit, hindi siya maluwag. Kailangan naglalaro lang. Tapos hihigpitan. Yun. Dito naman, tututok lang natin siya dito sa may pagitan ng dalawang alin. Dito. Ito, tsaka to. Gitnaan lang siya. Para nakaabang na siya. Then, yun. Ganon din dito sa kabila, meron din siyang itong bakal na to, makikita nyo to. Yan. Yan. Kailangan lang din dyan, naglalaro lang edging natin dyan. Okay. Para smooth lang din pagpasok ng edging. Yan. Tapos, on na natin. Ito yung pinaka main switch ng edge banding natin. Yan, makita nyo under eh. Dapat, i-on natin yun kasi habang nag-ano na siya.
yung nagbibilang ng init para magamit natin sa uli. Pero sige, ilagay mo na. Ay, Okay. Ito po yung main switch ng edge banding. Yan. Makita nyo, under na po yan. Bali, makita nyo 170 po yung green, 150. Bali, gaganina po nabuksan to kaya 150 na siya. Pero kailangan 170 rin siya. Ang max capacity niya na naka-program sa kanya 170. Ito yung nagbibilang, kailangan 170 rin bago to umandar. Hindi nyo po mapapagana to ng hindi siya naka 170. Yan nyo hindi siya umiilaw. Kasi wala pang 170. Yes. Ito naman. Pero pwede mo i-adjust to 180. Hindi, pero ang pinakaano niya lang 170. Kasi habang ginagamit siya, nadadagdagan siya kapag i-stack siya. Hintayin lang natin mag 170. Dito muna tayo sa blue. Bali, tatanggalin ko muna itong cover para makita niyo yung loob. Yun. Ito siya. Ito yung nalagyan ng blue. Ang dikit niya. Luwag lang konti. Then, yan. Nakikita niyo sa loob. May blue. So, dito naman sa glue natin, hindi naman kailangan punong-puno yung paglagay ng heart. Ano yung tawag yan? Yung glue niya. Kailangan 3/4 lang para hindi siya umapaw pag natunaw. Lalabas po kasi sa labas. Mahirap linisin. Then, babalik natin. Tulap. Higpit. Yun. Tapos, mapapansin nyo po yan. Pag nag-170, ito 160, iikot na po yan kasi nakaano na siya. Pero kailangan pa rin i-170. Mapapansin nyo, ayan, iilaw na siya. 160. Ito naman yung speed natin. Itong dalawang orange na to, dito po sila. Kung baguhan ka pa lang, yan. Kung veterano ka na, pwede mo na itodo yan. Yan, dito po adjustan. Mapapansin nyo, umiikot na siya. Ito naman yung ano natin, sir. Yung adjustan ng pandikit. Itong dalawan to. Kapag paluwag, pakapal ang lagay ng dikit dito sa edging natin. Pag pasikip, panipis naman po siya. Pero, hindi po siya pantay. Kailangan balanse rin yung dalawan to. Kasi minsan, makapal yung gilid lang, gitna wala. Okay. Mamaya papakita ko. Makikita nyo, sir. Ayan. Luwagan ko. Yan, makapal yan. Pero hindi pa siya masyadong ano. Pag inigpitan ko yan, Wait. yan, pag inigpitan ko na siya, yan, paigpit yun. Kaya makapansin nyo, yung glue natin nung hinigpitan ko, nung niluwagan ko. Ang paluwag, pakapal. Ang pasikip, panipis. Wala nang dikit kasi sinagad ko siya. Pero dito pa rin ibabase, kailangan nakaano siya, naka-balance lang. Kasi pag masyadong makapal ka, Makapal pa to. Babalik natin sa dati. Yan, parang ganyan na makapal pa. Pero dito ay adjustan niya. Ulitin ko, ang paluwag, pakapal. Ang pasikip, panipis. Tapos, ito naman yung pang-cutting niya. Mapapansin niyo yan. Ito, pag pinindot, nakaputol. Kuha ko ng bird. Yan. Ito pong dalawan to, parehas po sila pamputol. Nakikita niyo po putol siya. Mainit pala yan. Ganon din po ito.
Pero magkaiba sila ng purpose. Ito lang kasi, pwede mo tapakan. Oo. Ito sa paa, ito sa ibabaw lang. Ito naman, kapag ito, nandito, dumiin tayo, yak, abangan natin yung edging, tapos lumagpas, putol na po siya. Yung sa paa naman, kapag ginamit natin yun, apakan natin yung paa, tapos nakadiin. Once na, ay, hindi ko na apakan. Dumidikit. Pangit yung ganito, maliit na. Ayan. Sa paa, saan na ba ako nun? Pag tinapakan nyo naman yung sa paa, tapos nakadiin dito, yung mapapansin nyo, kahit umalis kayo sa pwesto dito, di po siya mapuputol basta apak-apak yung paa. Yan, pantuloy-tuloy, pwede po siya. Pak. Ayun yung para sa paa. Humahaba na board para iwas putol yung edging. Kahit lumagpas kayo dito, gumanon yung board nyo, okay lang. Basta apak-apak yung paa. Yun. Pero pwede rin siya kahit walang compressor. Yun nga lang, magmamanual tayo, mano-mano. Kunyari, ganito yung lalagyan natin. Puputol tayo ng edging, may pasober lang kabilaan, konti. Then, dito, papasok, aabangan. Pero bago yun, tatanggalin po muna natin to. Itong cutting niya. Makapansin niya na yan, bubuka yan. Pag tinanggal natin to, bubuka yan. Papasok na yung edging. Kaya kailangan tanggalin to. Tapos, abang tayo dito, ipapasok yung edging. Yun. Ayun yung mano-mano niya, walang compressor. Pero mas maganda siya kahit may compressor. Para smooth yung trabaho. Sa maintenance niya naman, linis. Make sure lang yung dito, yung mga glue. Katulad niyan, mga ganyan. Tumitigas siya, pero ang panlinis dyan, paint thinner, pwede naman po. Babara nyo lang ng konti bago nyo siya kuskusin. Tapos dito naman sa kadena niya, buwan-buwan, check nyo rin yung grasa para hindi siya natutuyan ng grasa. Smooth lang din yung takbo niya.